Follow us on Facebook at fb.com/packboyanime. Siguro nga walang gumagamit ng kwartong yan. Pasensya na mga Maya. Sarah, puro kalawang na yung bakod natin. Nakakaya na sa kapitbahay. Pwede bang pinturahan mo yun? Opo, Miss Minchin. Sarah, pagkatapos mo dyan, pwede bang pakiplansya mo yung isusuot kong damit? Paalis lang ako. Sige po, Miss Amelia. Oh, Sarah, marami pang plansyahin dito, kaya bilis-bilisan mo dyan. Opo, Mrs. Molly. Sarah! Po? Pagkatapos mo magpladya, mamalengke ka na. Opo, Mr. Sige. James. Nandiyan na naman yung doktor. Bakit kaya? Nakakaya yung sakit nung nakatira dyan? Sana gumaling na siya kaagad. Alam mo ba, araw-araw may pumupuntang doktor sa kanila. Hindi nga nila tinataas yung kurtina nila eh. Talaga? Iibig sabihin matindi yung sakit ng may-ari ng bahay kaya kahit yung kurtina hindi nila maitaas? Kaya nga nag-alala ako. Sa tingin ko kasi wala siyang asawa at anak. Kaya sigurado ako na malungkot siya dahil mag-isa lang siya. Kaya nga, pag naisip ko yun, naalala kong papa ko namatay siya sa India ng mag-isa. Sarah? Pasensya na. Siya nga pala, alam mo ba, Peter? Parati ko iniisip na sana may tumitira dun sa attic nila at mag-usap kami tuwing umaga at maging magkaibigan kami. Tapos pupuntahan niya ako sa kwarto, maglalaro kami at magkukwentuhan. Kaya lang, imposible mangyari yun, ha? Ikaw talaga. Hindi pa kasi bumabalik si Becky kaya siguro nalulungkot ka na dahil mag-isa ka lang, di ba? Okay lang ako, dahil nandyan ka. Totoo ba yan? Naku, paano ba ito? Hindi ko alam ang sasabihin ko eh.
Ha? Si Becky? Becky! Nandito po! Miss Sarah, naku, inulat mo naman ako. Kumusta ka na? Namiss talaga kita. Namiss din kita, Becky. Pero bakit ang aga mo yatang bumalik? Mahaba pang bakasyon na. Oo nga, mahaba pa nga ang bakasyon. Pero kasi, gusto na kasi ni Mama na bumalik ako rito para makapagtrabaho. Ano? Kahit hindi niya sinabi, alam ko kung bakit niya ako pinabalik. Kung magtatagal pa ako sa amin, siguradong wala na akong matatanggap na sweldo sa buwang ito. Sayang naman yun. Pagkatapos, pag nandun ako, dagdag pa ako sa pagkain nila. Alam mo naman, wala rin pera si Mama. Kaya nga, nandito na ako. Naiintindihan ko. Pero sana, Becky, sinulatan mo muna ako na babalik ka na pala. Kanina ka pa ba dumating? Oo, Miss Sarah. Kanina pa ako dumating sa King's Cross Station at pagkatapos naglakad na ako papunta rito. Kaya tuloy, pawisan ako. Talaga? Kung ganun, dapat pumasok ka na sa loob. Pero kasi... Bakit, Becky? Hindi pa kasi ako pwedeng bumalik dito eh. Alam ko kung bakit ako pinagbakasyon sa amin ni Miss Minchin. Kasi nasa bakasyon din ng mga estudyante. Kaya konti na lang ang trabaho ko at kaya mo na yung mag-isa. Kaya nga kung babalik na ako ng maaga, siguradong papagalitan ako ni Miss Minchin. Paano kasi dagdag na naman ako sa pagkain. Kaya natatakot HD ako encode parang by ayoko Carlower pumasok. 16. Becky, kaya yun, nakatayo lang ako rito. Hinihintay ko kasing lumabas ka para sasabay ako sa iyong pumasok. Naiintindihan kita, Becky. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Miss Minchin tungkol dyan. Tara, pumasok na tayo. Sige, Miss Sarah. Huwag kang matakot, Becky. Bakit nandito ka na? Sino may sabing bumalik ka ng ganito kaaga? Bigla kang bumalik nang wala pa hintulot ni Miss Minchin? At saan naman kami kukuha ng ipapakain sa'yo, Becky, ha? Pasensya na po. Mr. James, kung tungkol po sa pagkain, maghahati na lang kami para hindi madagdagan ang gastos niyo. Tanggapin niyo na po si Becky. Huh? Siya, sige, kayo nang bahala. Tignan na lang natin kung makalusot kayo kay Miss Minchin sa mga sinabi mong yan. Siguradong pagagalitan na naman kayo. Miss Sarah, huwag kang mag-alala. Pumunta na tayo dun. Anong sinabi mo? Kaya ako na magtrabaho si Becky dahil ayos lang sa'yo maghati kayo sa pagkain. Opo, kaya po sana, huwag niyo nang pagalitan si Becky dahil maaga siyang bumalik dito. Sige. Kung talagang gusto na ni Becky na magtrabaho ulit, pumapayag na ako. At siyempre, bibigyan ko siya ng pagkain tulad ng dati. Pero wala ka na susweldohin sa buwang ito. At yung gagastusin sa pagkain mo, ibabawas sa sweldo mo. Pero ate... Sige na, lumabas na kayo. Opo, Miss Minchin. Maraming salamat talaga sa tulong mo, Miss Sarah. Alam mo, ang totoo niyan. Masayang-masaya talaga ako ngayon dahil magkakasama na tayo ulit. Parati nga kitang naiisip yung nasa amin ako eh. Ako rin, masaya rin ako. Sige, hintayin na lang kita sa kusina. Iakit mo muna ang gamit mo. Oo, sandali lang ah. Sasang, nandito na ako. Aba, tulog na tulog siya. Hush.
Ano nangyari? Sarah, meron kasing kakaibang narinig ako sa itaas. Wala bang kakaibang nangyari dito? Kakaiba? Oo, meron. Nakalimutan kong sabihin. Meron kasing bagong lipat na galing India, nakatira na sila ngayon doon sa bakanting bahay. Miss Sarah, hindi kaya mga multo sila? Ano? Multo? Kasi pag-akyat ko kanina, nung dinala ko yung mga gamit ko, may narinig ako nakakatakot na iyak, kaya nagsisisigaw ako. Nakakatakot na iyak? Oo, at ganito nga yun eh. Becky? Hindi talaga ganun yung tunog. Pero may narinig talaga ako, parang hindi siya tao. Grabe yun, muntik pa nga ako mahulog sa hagdanan sa sobrang takot ko eh. Puntahan natin. Ha? Umakyat tayo sa atik. Wag ni Sarah. Ayoko umakyat doon. Natatakot ako. Brought to you by Hackboy Anime. Ni Sarah? Ni Sarah? Halika, sumilip tayo sa bintana ng kwarto. Huwag kang matakot. Halika na, Becky. Umakyat na tayo. Ano? Mamaya na lang ako aakyat. Ano ka ba, Becky? Ayos lang yan. Makyat ka na. Ang galing! Meron nang gagamit sa kwartong yun. Ako, Miss Sarah! Nandiyan na yung multo! May nakikita ako. Unggoy lang pala eh. Ibig sabihin, siya'y naririnig ko umiiyak kanina. Suya! Suya! Suya, come here. Siya si Mr. Ramdas. Kilala mo siya, Miss Sarah? Hindi ko pa talaga siya nakakausap. Pero anong malay mo, baka pwede natin siya maging kaibigan. Ano, Becky? Gusto mo bang batiin natin siya ngayon sa Hindu? Ano? Babatiin natin sa Hindu? Oo, batiin natin siya ng Namaskalu. Ano naman ang ibig sabihin nun? Magandang araw. Sabihin na natin sa kanya. Namaskalu! Namaskalu! No! Suya! Suya! Come here! Miss Sarah? Suya! Suya! Emily!
Julia! Yung unggoy, ano nang ginagawa dyan? Pinaglalaroan niya po yung manika ko. Pwede ko po bang huliin yung unggoy niyo? Wag, medyo may kapilyuhan kasi ang unggoy na yan. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Kung ayos lang sa inyo, pupunta na lang ako dyan. Kaya niyo po bang tumawid dito? Madali lang yan. Mag-ingat po kayo. Julia, halika na rito. Julia! Tama na. Halika na rito. Julia! Mga bata, itatanong ko lang, meron pa bang ibang mga kwarto rito? Opo, yung kwarto po ni Becky. James! James! Miss Minjing, bakit po? Meron na naman kasing nahuli atang daga si Cesar. Pakiasikaso mo ngayon din. Ngayon din po, Miss Minjing. Pambihira! Sanglupalop na naman Hatboy kayo nagpunta si Kasama. Anime. Ha? Hoy, Cesar! Tumahimik ka nga dyan! Naku! Humanda kang pusa kapag nahuli kita! Lagot na, pinaglalaroan niya yata yung sombrero ko. Ano? Susubukan kong papuntahin siya sa kwarto mo, ha? Kaya mo yun? Oo naman, unggoy lang pala yun kaya hindi ako natatakot. O sige, sasabihin ko kay Mr. Ramdas na abangan siya sa chimney. Mukhang mapapalaban ako nito, ah. Bilis! Papunta na siya dyan!
Maraming salamat sa tulong ninyong dalawa. Wala po yun sa amin. Magkapit-bahay po tayo, diba, Mr. Ramdas? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Noong nalaman ko po na may lumipat sa kabilang bahay, gusto ko na maging kaibigan ng mga nakatira doon. Okay lang po ba? Oo naman, bakit hindi? Pasensya na nga pala kung nakaabala ako sa inyo. Babalik na ako sa amin. Sana magkita muli tayo. Ikumusta niyo po ako sa may sakit niyong amo? Ang galing ni Sarah. Ang bait ng bagong lipat, no? At ang gwapo niya. Ikaw talaga, Becky. Sarah! Becky! Pambihira naman, oo. Kung saan-saan ako naghahanap, dito lang pala kayong dalawa nagtatago. Bilis! Maghanda na kayo ng hapunan! Bumaba na kayo! Opo, Mrs. Molly. Nang gabing yun, ikinuwento ko kay Papa yung may sakit naming kapitbahay at ang tungkol kay Mr. Ramdas. Totoo po yun, Papa. Galing po sila sa India.